Hindi pa yata sapat ang mga teritoryong kinikimkim ng China. Maging mga bahura sa ibang karagatan ay ginagawa nilang mga artipisyal na isla. Pero ang ilan sa mga ito ay unti-unting gumuguho at nasisira na parang muling kinakain pailalim ng dagat bilang ganti sa maling pang-aangkin nito. Ito na nga ba ang karma ng China? Hindi lumilitaw o nakikita sa mapa ng mundo ang mga islang ito. Pero ang dumaraming mga artificial islands na pagmamayari ng China ay mga patunay ng lumalawak nilang teritoryo. Subalit ang mga islang ito ay nakatayo sa unstable na pundasyon at may potensyal na mabura kapag sumapit ang labanan. Nagpapahiwatig na maaaring hindi maibigay ng artificial islands sa China ang hinihingi nitong proteksyon at advantage sa giyera. Illegal ba ang gawaing ito ng China? Bakit sila nagtatayo ng maraming isla? At paano nito maapektuhan ang balanse sa mundo? Yan ang ating mga aalamin. Artificial islands ng China. Tinatayang 3.37 trilyon dolyar na halaga ng global trade ang dumadaan sa South China Sea taon-taon. 40% ng Chinese trade at 14% ng US maritime trade naman ang umaasa sa pasilyong ito ng karagatan na napapalibutan ng maraming mga bansang interesado na makontrol ito. Ngunit higit rito, ang bahaging ito ng karagatan ay isang magandang lokasyon para magtayo ng mga military bases at magpalakas ng sandatahan sa dagat at himpapawid upang maiparamdam muli sa mundo ang kanilang kapangyarihan bilang isang bansa sa oras na sila ay sumailalim sa ikatlong digmaang pandaigdig kalaban ang Amerika. Ang artipisyal na isla, karaniwang nililikha ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga lupa, buhangin, bato o iba pang materyales sa ilalim ng tubig upang lumikha ng isang bagong unit ng lupa na lilitaw sa ibabaw ng tubig. Sinimulan ng China noong 2013 ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla o man-made island sa South China Sea. Ginawa ito sa ibabaw ng mga bato o bahura na malapit sa dalampasigan o sa lebel na mas mataas sa tubig dagat. Gumamit sila ng malalaking barko upang maghukay ng lupa at buhangin sa ilalim ng dagat upang magsilbing pundasyon ng mga islang ito sa ibabaw ng bato. Sa Paracel Islands na matatagpuan sa pagitan ng Vietnam, Taiwan at China, mayroong 20 island outposts o base na itinayo ang Chinese government. Sumatotal, umaabot sa halos 3,200 hektarya ang naging bagong teritoryo ng China dahil sa mga islang ito, na ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative ay itinayo upang magsilbing himpilan ng mga Chinese Navy. Ito ay upang magmanman sa mga kilos ng Vietnam at Taiwan. Inaasahang lalawak pa ang hektarya ng islang masasakop ng China sa mga susunod na taon sa Paracel Islands, dahil ang ilan dito ay under construction pa. Samantala, 7 naman ang mga artificial islands ng China sa Spratly. Ang Spratly Islands ay isang grupo ng mga isla, bahura at mga kalapit na bato at may malaking potensyal sa pagpapatayo ng estratehikong infrastruktura tulad ng mga port at runway para sa mga eroplano. Maraming bansa ang may mga kinikilingang claim sa Spratly Islands, kabilang ang China, Vietnam, Malaysia, Brunei at Pilipinas. Isa pa sa pinag-aagawang bahagi ngayon ng South China Sea ay ang Scarborough Shoal, na binubuo ng mga mababaw na bahura at mga bato na hindi laging lantad sa tubig. Kilala rin bilang Panatag Shoal sa Pilipinas at Huangyan Island sa China. Ang Scarborough Shoal ay may layong humigit kumulang 120 nautical miles o 220 kilometers mula sa baybayin ng Zambales. Mula 2012, sinusubukan ng China na makontrol ang Scarborough Shoal. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng Coast Guard doon at pagtataboy sa mga Pilipinong mangingisda na doon ay pumalaot.
Subalit wala pang naitatayong pasilidad o isla doon hanggang ngayon. Maraming mga bansang Asyano ang may mga kinikilingang claim sa bahagi ng dagat kung saan itinayo ang mga islang ito. Gayunpaman, itinuturing ng China ang mga isla bilang kanilang teritoryo at ginagamit ang mga ito upang palakasin ang kanilang pag-angkin sa buong rehiyon. Kung ang dagat na ito ay makontrol ng China, magbibigay ito ng overwhelming power sa bansa. Noong 2016, isang pandaigdigang tribunal ang nagpasyang walang karapatan ng China na mag-angkin sa dagat at mga isla nito. Nilabag ng China ang batas internasyonal sa pagtatayo ng mga isla. Kahit pa ang mga espasyong kinatatayuan ng mga isla ngayon ay hindi dating itinuturing na teritoryo sa ilalim ng batas internasyonal. Subalit nananatiling tikom ang China at iginiit na ito ay kanilang teritoryo. Lumulubog na artificial islands. Inakusahan ng US ang China sa pagmimilitarisado ng mga islang ito dahil ilan sa mga ito ay tinayuan nila ng airstrip, military bases at iba pang infrastrukturang pangmilitar kagaya ng anti-aircraft guns at missile defense systems sa Gavin Reef, Mischief Reef at Fiery Cross Reef na pinag-aagawan ng mga bansa sa paligid nito. Unang pinaliwanag ng China na ang mga pagtatayo ng isla ay para sa kanilang mga mangingisda. Ngunit iba ang pinapakita ng satellite image na kuha sa outer space. Ang Subi Reef halimbawa ay mayroong taglay na mga military base, harbor at runways na kayang mag-accommodate ng fighter jets at bomber planes. Kaya naman ang US at iba pang mga bansang tutol sa China ay nagsagawa ng Freedom of Navigation Operations sa mga islang ito na itinuturing nilang banta sa international sea at airspace. Hindi lamang kasi ito usaping politikal at militar dahil maaapektuhan ang pang-ekonomiyang kalakalan kapag kontrolado ang mga rutang ito ng China. Napapabalita kahit sa ating telebisyon ang mga ginagawang pangtataboy ng China sa mga Pilipino at Vietnamese na mangingisda malapit sa mga bahurang ito na siyang tirahan ng mga isdang kanilang huli. Ilan sa ating mga Coast Guard ang sadyang binabangga ng malalaking barko ng China at binobomba pa ng water cannon. Ngunit ayon sa mga eksperto, kailangan ding isaalang-alang ang epekto ng mga artificial islands na ito sa ating kapaligiran. Isang malaking papel sa environment conservation ang nilalabag ng China dahil sa milyong-milyong tonelada ng sand at coral ang kanilang hinuhukay at sinisira upang gawin ang mga ito. Milyon-milyon ding maritime ecosystems ang masisira. Bababa ang stock ng mga isda sa market at ang mga species nito ay nawalan ng natural na tahanan. Bunsod nito, tila ba gumaganti ang kalikasan sa kanilang masamang gawain dahil ilan sa mga islang kanilang tinayo ay unti-unting nasisira at lumulubog. Erosion ang pangunahing dahilan kaya lumulubog at nasisira ang mga isla na gawa sa bato, buhangin at coral reef. Ang mga materyales na ito ay prone o madalas hampasin ng mga alon. Ang continuous exposure sa tubig ang siyang nagpapahina sa pundasyon ng mga isla. Kaya naman magiging hamon para sa China na panatilihin ang kanilang military installation sa isla dahil sa hamon ng coastal erosion. Kung masira man, aabutin ng ilang taon at ilang milyong dolyar upang muling makapagpatayo ng bagong isla na sa huli ay guguho din pabalik sa dagat. Isa pang karma ng China ay ang pagtaas ng level ng tubig dahil sa global warming. Ang limitadong runway at supply sa mga islang ito sa oras ng gyera ay maaring maging disadvantage pa imbes na advantage sa China. Bagamat ang mga artificial island ay simbolo ng kanilang ambisyon at puwersa, tila ba ang kalikasan mismo ay nagbabalik ng parusa sa kanilang mga di makatwirang gawain. Ang pagguho ng mga islang ito at ang pagtaas ng level ng tubig dagat, karma nga ba ito sa kanila? I-komento mo naman ito sa ibaba, paki-like and share ang video at mag-subscribe.
Salamat at God bless!